What's up mga katito? Kamusta kayo? It's me again, your Tito MJ. So ito, kasama ko ngayon, my homie, my board, Mr. Randel Legaspi. So bigyan ko lang ng intro si Randel kasi isa siya sa mga bike buddies ko na lagi kong kasama every weekend. So umiikot kami around San Mateo, Rizal. Actually, ngayon kakatapos lang din namin mag-ride. Saan tayo galing, boss? 88 Falls. Yun, nag-88 Falls kami. As ngayon, nasa ano tayo? Makabud. Galing Likaw-Likaw. Ayun. So, duo lang kami. Pero, syempre, yung Resback crew, isa si Board sa mga pioneer noon. So, isa siya sa binubuo naming grupo ngayon. Although, di naman open for public, pero group of friends. Kaya Resback, kasi di namin natatapos yung ride. So, nire-Resbackan namin next week. So, Resback crew ang naisip namin pangalan. So, ito, ngayon, ang topic natin ngayon for our video today is iba-bike check natin si Boards. So, Boards, ano bang gamit mong bike ngayon? Ang gamit ko ngayon is Giant Talon 2 29er. So, originally, nabili ko siya as built bike. Oh. So, ang unang plan was gamitin lang for bike to work. Okay. So, January, nabili ko siya pre-COVID. Tapos, ayun, wala naman akong plans na mag-upgrade or anything. So, siguro, hindi ko ina-expect na itong after nung mabili ko yung bike, makakapag-ride ako ng mga trail. Wala yon sa list. Basta ang priority that time was bike to work. So mainly, yung bike mo is bike to work talaga. So paano nag-come in mind sa'yo na pasukin yung trails? Ayun, trail riding was originally introduced by our good friend. So shout out kay Mike Cando. Yes sir, Mike Cando. So nung nagka-pandemic kasi, automatically we got assigned sa work na work from home yung setup namin. So yung everyday na supposedly na ride ko papuntang office, so nawala yon. And ultimately nag-iba yung purpose nung bike that time. So it's about from bike to work naging leisure riding. And one thing that came to mind was yun, mag-explore nga ng trails. So si Mike Cando, actually housemate ko na siya before. Ito bro. So housemate ko si Mike Cando before, way back 2011. And that time, ano na talaga siya, nagra-ride na talaga siya ng mga trails. And that time, wala pa sa interest kong bumili ng bike. So you mean na noon pa lang pala nung nakasama mo siya, enthusiast na talaga siya? Yes. More on aggressive riding, no? Aggressive riding na talaga, long riding yan. Yan yung mga ano niya, yan yung mga hilig niya noon kahit nung magkasama pa kami sa Lucena. Oh. And then ayun, fortunately nag-usap ulit kami sa social media. And then na-invite niya ako over dito sa yun nga, sa mga trails around San Mateo. And then so yun, na-invite niya ako around San Mateo area. And then luckily okay yung okay naman yung mga first set of rides. Kaya lang parang mas pa, so mas kumbaga parang mas lumalim pa yung yung hilig. Oo. Doon ang nag-start. Doon na open yung idea ulit na hey, kailangan mo ng bike na suited para do sa mga terrain na tinatakil namin. So after seeing kung ano yung meron dito sa around Rizal area, so mas naging mas naging kumbaga parang mas lumalim yung knowledge, mas lumalim yung gusto, kasi every ride meron ka nakikita na dapat ganito yung
Yun. So, nung nakita namin yung terrain dito, so mas ideal, mas suited yung bike build mo para do sa mga yun. So, basically, isa ka sa mga naunang nagbike. Then, sa second ride nyo, I think doon pa lang ako nakasama, di ba? Oo. Siguro mga third, fourth, mga ganon, doon tayo nagkasabay. Oo. Isa ka sa mga mamaw nun eh. Oh, hindi. Hindi ka tumutukod sa AFP kasi AFP is one of the first trail na napuntahan ko. Doon nila ako pinasyal kaya tukod na tukod ako doon sa Marat. So, going back to the bike. So, ito, nagkaroon na tayo ng brief introduction kay Boards. So, sa bike naman niya, tell us about something your bike, pre. Ayun nga. So, dun sa terrain na tinatakel, majority naman ng weekends ko nandito sa trail. So, every ride merong dumarating na idea na kailangan mong mo na mas suited. Siguro, so, Board, mas maganda pakita natin yung bike mo. Oo, yun. So guys, ito yung bike ni Board is Giant Talon 2. So one of the best bike I seen. More on anong discipline to talaga, Board, ang Giant Talon? Yung sa catalog niya, since built bike siya, sa catalog is off the bat, parang cross country / parang touring bike kasi may mga provision siya ng pwede mo siyang lagyan ng bike rack. So at the same time medyo lax yung yung head angle niya and yung frame angle niya. So yan, kung halimbawa explore ito yung bike na ideal para sa akin. Actually, off the bat nung binili ko siya, okay na. Maganda na yung Giant set yan niya. Maganda na yung group set niya, naka-alivio na siya na group set, tapos yung cranks niya is yun nga lang, yung cranks is square tapered. Pansin ko XT na yung cranks mo, sir, no? Ayan, So, pakita natin. Madumi lang, guys. Galing kasi kami ang trail. So naka XT cranks si sir. So eventually nakapagpalit. Salamat din dun sa support ni Mike Cando kasi meron siyang mga parts to spare. So majority ng mga components nito napalitan na. Ang natitira na lang yata dito is yung frame. Board, itong fork mo, ano siya? Suntour, SR Suntour Epic Zone. Epic Zone. 100mm travel. So yan yung isa sa mga unang pinalitan ko kasi nung binili ko siya naka rock shocks na coil. So I was hoping for a lighter alternative. Kaya yan yung yan yung pinalit ko. So how was the performance of Suntour? Sa ngayon okay naman. I've been to a lot of rides already dito around sa trail, long rides. So mag-iisang taon na rin siya. Okay naman, wala akong masabing hindi maganda. Actually very reliable naman siya. So ma-recommend mo siya, pare, sa mga naman batang gustong laro din ang laro natin. Oo, kung halimbawa light trails, tapos mixture tandem riding, kung gusto mo ng pang long ride, suitable din siya. Actually hindi na nga ako nagla-lock out ng fork eh. So bukas na lang siya. Yes. And dumping mo na, so talbog ka talaga ng talbog. Na-adjust naman yung niya, yung rebound niya. So doon mo na lang siya lalaruin. And you can extend yung yung hangin din, yung PSI niya, depende sa weight mo. Tama. Yan. Pero Board, ito napansin ko, itong RD mo is na rin ba siya? XT na. XT na pala sa boards. So grupo ba siya, Board, nung nag-upgrade ka? Actually, XT yung XT yung shifter, tapos XT yung cranks, tapos XT rin yung RD. So isa dun sa mga in-improve namin kasi is yung drivetrain para makatulong dun sa mga steep climbs na meron tuwing
nagra-ride kami. Ang dami mong bala boards. Ilang speed to? 10 speed. 10 speed lang siya. Oo. Malalaki yung cogs niya eh. Oh. Hugs. Oo. And also board, napansin ko, laki rin ng rotors mo. Upgraded na rin ba siya? Yes. So from 160, since medyo mabigat tayo, so kailangan ko siyang palitan ng 180. Kung kaya nga lang ng 203, papalitan ko na rin siya. Pero since 180 lang yung recommended, yan yung inano natin. So board, front and rear is 180 siya parehas. Yes. Ano mga kinailangan? Kasi alam ko si Giant ata is 160 lang ang required rotors niya. Yes, so 160 lang yun dati. So palit lang ako, naglagay lang ng adapter. So yan, plug and play naman siya. So these are formula rotors. Oo, ganda nga eh, laki oh. Hindi siya madaling masunog. Yeah, pero well, sa mga pinupuntahan, wala talagang choice eh. Tsaka ang ganda na rin ng brake set mo, no? Joren pa to, di ba? Ito yung dual piston. Hindi, dual lang. So ito na siya na yung quad piston o dual piston? Dual lang yan. Oo. So M6100 or M6000 na Diore na brake set. Pero board, ang Diore brake set is one of the best na when it comes to trails, entry level. Diba? So considered pa rin siya entry to mid level. So pero ideal naman na siya since meron ka ng modulation, tapos meron na rin siyang cooling fins. So okay na rin. Tsaka finger lang, no? Yes. One finger braking. Also board, ito medyo napapaisip ako sa seat post mo. Medyo kakaiba siya eh. Oo. Actually yan yung latest improvement. So naghanap kasi ako ng game. So yung seat post is fan, black pass. So adjustable yung setback. Tapos mas ideal kasi since malaki tayong rider. So yun. Tsaka ang layo niya board, no? So nagtandem siya sa stem mo. Yes. So parang medyo may flex yung katawan mo once na nagpipedal ka. Yeah. So yun. So ito, bawat components dyan is carefully selected. Pati kadena. So since nung mga unang ride kasi namin may mga patid moments. So nung nagre-ride tayo, syempre may mga moments na napapatidan ng kadena. So we opt for the best. Pati yung kadena niya is carefully selected, which is YBN. So para mas matibay-tibay siya. Ayos yun maganda na rin. Alam ko sikat na rin ang YBN when it comes to bike chains. Durability wise, so far okay naman. Also pala board, itong handlebar mo, ang laki eh. Ano siya? Ilang mm to? 780. Galing yan sa'yo, Tito MJ. Ay, sa akin ba to? So, URR na handlebar, low rise, semi-flat. So, para at least na pangtulong sa mga steep climbs. And then, of course, yung hubs is LDCNC. So, lang tayo. budget muna. Pero maganda tunog niya, board. Tunog mayaman. Ang tawag nga nila dyan, tunog mayaman eh. So yun. Tapos yung spokes is pillar spokes na yung gamit front and back. Tsaka bago yung rims mo, board. Pasensya na mga guys, mga katito. Marumi. Although kahit makita nyo sa bike ko, sobrang dumi. Dumi na nagka-bike. So Wineman na rims 32mm wide. And then sa pedals naman, yun. Pablo, parehas tayo. Yes. And nabi yung gulong mo, board. Oo, sa gulong I'm using Bronson ng WTB. So XC tire siya pero aggressive yung knobs. So mas maganda yung barometers, mas maganda sa trails, mas mahapit siya. Although medyo makunat lang sa kalsada. So board, ito na walk through natin yung bike mo, which is maganda siya. Parang XC racer na talaga yung type. So pwede na, mabilisan na to. Fast pacing na rin, di ba board? Kahit pa paano naman. Pag long rides, siguro ang ginagawa ko lang, nagpapalit lang ako ng tires kasi
So 2 set of wheel set ka? Hindi naman, tires lang. Tires lang ah. So, akala ko 2 set of kasi wheel set pagka ka. purely pavement and kumbaga parang ang habol namin is yung longer destination, so papalit ako. Pero pagka trail riding, yan yung ginagamit kong ganda nga board eh, kasi ganda nung stability pa, nagda-downhill tayo sa Maarat. Nakikita ko, diretso ka talaga. Also, board. Kasi board, itong mga viewer natin, nagtataka rin yan eh. Kahit ako nagtataka rin ako, what makes Talon 2 different from other Talons? Kasi may 1, 2, 3, tsaka 4. Di ba nga, naglabas nila ng 4 ngayon eh. So, what make it different? Board. Actually, ang naging observation ko dyan, I'm not really sure, pero mostly about components. Pero yung frame, it's all about siguro yung bawas din ng timbang. Talon 2 is one of the lightest na bike na nahawakan ko compared pagka tumitingin ako ng ibang bike brands or sumusubok ako ng ibang bike ng mga kasama natin. Yes. Yan. So, siguro yon one of the few things. And during that time kasi, parang Talon 2 yung readily available yung group set or yung components na hinahanap ko. Yeah, for bike to work, diba? Yes. So saang branch natin siya nakuha? Ryan Bikes, Katipunan. Ryan Bikes, Katipunan. Shout out kay Ryan Bikes. Hindi ako magbabaka naman ha. Baka sabihin nyo, online badyaw, joke lang. Anyways, Board, thank you so much for your time. Salamat. Oo. So, hope to see you again. Sure. Ay, sabay pala tayo uuwi. Uwi pa tayo. So guys, ito, nakita natin yung bike ni Board. So, sana subaybayan nyo yung mga next post natin kasi iisa-isayin natin yung Resback crew sa mga bike nila. Kasi kaabang-abang, maraming magagandang bikes na naiinggitan ko rin. Yes. So, sana malike nyo yung video, subscribe kayo kung gusto nyo. Parang awa nyo na, kailangan ko ng views para may pang-upgrade. So, joke only. Thank you so much guys. Thank you, Tito See you MJ. again. Thank you.